Hi guys, good morning. Ito po yung medyo humupa na yung bagong tresting guys. Ito na guys. Kahapon naglampol dito guys. At kabalik lang ng signal o kurente. Ito kagabi guys, gusto kong kumuha ang video pero hindi ko makakuha ang video dahil lupat sa cellphone ko. Ito bali maglutay na to guys. Kagabi nangyari dito ang lalaki ng alon guys. Ayan. Kaya hindi ako makakatulog ng maayos dahil kamo ang hirap. Pag sa gabi mag ano na yung hangin, okay lang kung araw makakapaghanda kami yung paggarito. Kaya ngayon guys, dahil sa bagong Christine guys, hindi na naibalik ang floating cottage. Ayan no, diyan nakalagay yung floating cottage guys. Tinangay sa bagyong Christine ng floating cottage. Kaya yung pampot namin guys ay maya ko papuntahan yan para tanggalan ng tubig sa loob. Malalim pa yan guys. Ang may-ari dito sa floating cottage guys, ito yung bahay guys oh. Yan. Pero walang may-ari dyan, nasa ibang bansa. Kasi yung floating cottage guys, sinubukan na i-rescue guys, sinubukan na habulin ng floating cottage na doon pumunta sa may bandang na may ano ng araw na ang floating cottage. Kasi nangyari na 5:30 ng hapon. Ayan, kasi dito nakalagay yan. Kaya bumalik ang mga rescue, dahil pinunta na lang gabi na, mga alas 7 ng gabi. Yung nangyari 5:30. Ito yung katiwala, yung gwardiya dito,
mga katiwang, dalawang katiwala dito kasi hindi naman agad-agad nag-rescue. Humingi tulong para inabot pa ng gabi. Hindi na kayang habulin ng pambot kasi sa lalaki ng alon. Siguro kung ang amihan siguro ang mangyari no ng hindi nga mapunta ng malayo, kaso habagat ay talagang napakalakas talaga hangin na yun. Pagkaumagahan ay sinubukan na tiningnan doon ang pundo kung ano bang dahilan kung bakit nadala ang floating cottage sa kasi ilang beses man nilagyan ng floating cottage yan, hindi man nangyari, wala naman nangyari doon. Yung bagong floating cottage na yun, doon nangyari. Tiningnan, natanga yung pundo, yung pinaka tinalian nila na ano guys. Kasi sobrang laking floating cottage na guys, na puro kahoy pa ang gamit nun. Kaya pag kung saan yun napadpad yun, napakaswerte. Siguro kung hindi pa kailaman yon, mababawi ito sa may-ari kasi nga pinapalipas lang tong bagyo. Pupuntahan nila, mag-una sila sa Cebu, baybay mula dyan, baybayan niya papunta doon. Kung hindi pakialaman yun kasi mga gamit nun ay talagang solid. Una-una, coco lumber. Pangalawa, wood lumber. Ang side nun, tabla. Wood lumber yun, kaya mabigat yun eh. Sobrang lapad na floating cottage. Up and down yun. Baba taas. Ang akila nun pagka may maligo mag-outing dun 5,000, pero hindi pa na subukan na may nag-outing doon dahil nga may problema din yung floating cottage na yun guys. Hindi kumuha kagad ng permit kasi yung floating cottage na yun hindi pa tapos yun eh, dinalalans malalim. Dahil nga pinapakuha sila ng permit ngayon medyo hindi yata yung may-ari kaya pinatigil ang paggawa nun. Yung floating cottage na yun kaya lumulutang lang yun dahil sa maraming drum na nilagay doon. Laki ang gastos may-ari nun. Una-una yung pakyaw nun nasa 72 eh. Yung pakyaw nun na yung sa kahoy pa yung mga gamit yun eh. Una ang pag-aanuan yung gwardiya kasi nagpabaya. Yan ang mahirap pagka ang isang gwardiya na
babaya guys. Talagang yun unang masisisi. Sisihin talaga ang gwardiya kasi nga hindi siya kaagad huminga ng rescue. Bago siya huminga ng rescue, gabi na. Kaya ngayon medyo malinaw-linaw na ang panahon kasi nga, pero may kasunod pa daw ng bagyo guys. Mahirap talaga pagka pag-usapan bagyo, lalo pag malapit sa dagat kasi hirap. Kaya mga ilang araw lang kayo, mga ilang araw na may tambay dito mga paglawat guys. Tingnan mo dito guys, parang walang alon guys, pero pinsagit na ang lalaking alon. Yan o. Medyo umaano na ring araw, pero banda rito maliwanag ano. Pero banda doon madilim, may yan ulan yan guys. Yung banda doon ulan na yan guys. Kaya hanggang dito lang guys. Bye. Thank you for watching.